Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga kabahagi sa pagdinig ng House Committee on Justice dun ho sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte upang magbigay ho sa atin ng mga post-assessment na rin kaugnay ng naturang mga pagdinig. At pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po. Hi, Bombo Dennis, Bombo Jaira. Good morning po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat po sa imbitasyon. At tayo din po ay napapanood ngayon sa lahat ng digital platform ng Bombo Radio Philippines. Unang-una, ano po ang inyong kabuuang assessment doon sa naging takbo ng hearings at medyo mahaba rin yung oras na ginugol ng lupon na dumirinig dito. Ito yung House Committee on Justice. Ano po ang inyong kabuuang pagtingin dito? Well, sa kabuuan, masasabi natin na naging thorough, naging masusi ang investigasyon. Mabuti po at dumaan tayo sa proseso ng committee hearing ng Justice Committee para talaga talakayin at maglatag ng ebidensya kaugnay sa impeachment complaints, At masasabi rin natin na naging fair, at inobserbahan ng due process ng proseso. Mas kumiling nga sa pagiging napakaingat ng komite, at upang matiyak na hindi mahanapan ng procedural na butas ang proseso. At nakita rin natin na sa bawat hakbang ay binibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maghayag ng kanyang panig, bagaman malinaw din naman na sa simulat sa poll pa lang ay nag-decide na ang Vice Presidente na hindi siya lalahok sa proseso. Kaya dahil sa lahat ng yan ay naging matibay yung batayan ng boto kahapon na may unanimous vote ang members ng Justice Committee hinggil sa probable cause. Okay. Maraming pagkakataon, nakita din po namin na nahaharang yung ilang mga katanungan. Pero kung kayo bibigyan ng pagkakataon, may mga nais ba kayo na maisama sana dun sa reklamo, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon? Wala namang idadagdag pa, kung hindi mas yung pinigilan na ng committee chair yung pagpapalawig pa sa ilang mga pagkakataon, di ba? Kasi ang rule, pinagbabawal yung mga probing questions. So, kung may mga punto tayo na gusto sanang palalimin pa, ay sinasabi, hindi na pwede yan dito sa level ng Justice Committee, paubayan na lang sa Senado if ever maabot doon. By the way, may mga katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai? Representative, at this early, may sapat na kayang bilang para maisulong ito sa impeachment court? Or kampante po ba kayo na papasok sa at least 1/3 threshold votes na ma-impeach si Vice President at matransmit sa Senado itong kaso or articles of impeachment against Vice President? Yes, very confident tayo na maabot yung at least 1/3, something like 106 votes yan sa plenaryo. Tingin ko kayang-kaya yan at makukuha natin ang higit pa dyan. Dahil, as I said, hindi katulad nung nakaraang kongreso na fast track yung moda. Ngayon ay nagkaroon ng panahon through the Committee on Justice hearings para mas maipaliwanag at mahimay sa publiko ang mga complaint at nakita naman natin, una doon sa punto ng confidential funds. Wala nang duda, lalo pa nang naglabas na yung COA ng
disallowance at pinasusoli sa Vice Presidente yung more than 448 million na confidential funds. So malinaw na yon, no, na meron talagang maling paggamit at pagwaldas sa confidential funds. Sa testimonya ni Madriaga, parang pinahiwatig pa kung saan napunta yung bahagi noon, no, sa mga payoff sa ilang individual na of course illegal yung ganon. Pangalawa, doon sa mabigat yung AMLC, no, yung mga report ng Anti-Money Laundering Council na nagpakita na 6.7 billion sa kabuuan ang dumaang pondo sa mga bank account ng Vice Presidente. Ngunit hindi ito deklarado sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. In fact, hanggang 88 million lang ang pinakamataas na dineclare niya in 2024. So meron ng basis para sabihin may unexplained wealth at ayon sa batas, pagka hindi deklarado at unexplained, pwede nang i-presume na ill-gotten wealth ito. So napakahalaga din nun. Tapos yung pangatlo, yun yung pinakamadali siguro dahil may direktang ebidensya na ng Vice Presidente mismo na nagbibitaw ng mga death threat at nag-hire ng assassin laban sa Presidente, First Lady at sa former Speaker. So, nalatag po lahat ng yan. May malinaw na ebidensyang na-present at ang kailangan lang namang i-determine ng committee yung probable cause. Meron bang krimen or offense na naganap? In this case, an impeachable offense. At malamang ba na nawa ito ng Vice Presidente? On both counts ay pwede nating sabihin sobra-sobra ang nakita natin for probable cause. And therefore, magiging mas madali na bumoto ng yes dito. Kaya confident tayo dun sa at least 1/3 ng votes sa plenaryo. That sa Kamara i-confidence. Sa end naman kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Representative, sabi nila their goal is not just to win, but also to show the public na yung accusations about impeachment, walang say o walang truth. What's your view on that, Representative? Well, lagi naman nilang sinasabi yan na handa sila na humarap. Sa actual na meron sanang pagkakataon ang kampo ng Vice Presidente at ang Vice Presidente mismo sa prosesong ito. Ngunit hindi nila ginawa, di ba? Sa halip, nagpe-press con sila at naglalabas sila ng mga kung ano-anong pahayag. Pero syempre, walang value yon dahil hindi naman ito mga sinumpaang sagot o testimonya. No, na kung gusto talaga nilang pabulaanan yung mga aligasyon at ebidensya at yung mga testimonyang pinresent ng iba't ibang witnesses ay maaga pa lang sana ay lumahok na sila at baka hindi tayo umabot dito. No? Kaya sa halip, ang ginagawa nila ay at every turn tumatakbo sa korte, no? Including the Supreme Court, pero not just the Supreme Court, maraming beses din tumakbo sila sa RTC. Pero up to this point, hindi pa naman sila nabibigyan ng TRO na hinihiling nila. Representative, on May 4, sa susunod na hearing, hindi na nga ipapatawag itong si Vice. Napagkasunduan niyo na hindi na ipapatawag na mag-appear yung respondent, specifically si Vice President Sara Duterte. Ano yung aabangan natin sa May 4, Representative? Well, dahil kahapon ay tapos na yung pagdinig sa kaso, ano, for submission, kumbaga, kaya pinagdesisyonan na. At sa May 4, ilalabas na ng committee yung committee report. No? Dito, buo na yung magiging paglalatag ng desisyon. Ito ang committee report na ihahain sa plenaryo para pagbotohan
So, yung committee report na yon ang naka-agenda sa May 4 at ito ang pagbobotohan at ina-expect natin na maaprubahan ng komite. Okay, thank you so much, Representative Bombo Danis. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Tino, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Magandang umaga po. Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino, kaugnay ho dun sa kanyang mga pananaw sa naging takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.